Init. Toasted. May isa pa. Tama na siguro. Mayong gabi po sa mga kapatid. At ngayon po ay ang gabi ng ating conclude na ating Bible study tungkol po sa subject na ito, kung saan po ba pumupunta ang kaluluwa ng naligtas sa dispensation of the grace of God, members of the body of Christ sa panahong ito ng grace, at kung saan din napunta yung mga kaluluwa ng mga naligtas sa time pass, sa prophetic program ng Panginoon para sa Israel, at kung saan napupunta yung kaluluwa ng lahat ng hindi ligtas sa lahat ng dispensation, no? At ang ano ko po na sana ay conclude na ito ngayon, at yung isang tanong, no, yung isang ginagamit nila na verse na talagang mariresurrect daw itong body na ito, yan yung Romans chapter 8 verse 23. Yan yung ginagamit nila na talagang mariresurrect daw itong body na to. Kaya ito daw yung ira-rapture. Yan po yung ating i-discuss ngayon, at yan po ating ipapaliwanag kung bakit hindi po yan totoo. Ngunit meron pa namang nadagdag, kaya akala ko nga medyo maiksi lang ito, pero meron na namang nadagdag kasi yung Philippians chapter 3 verse 20, ang sabi din dyan is, basahin ko yung our conversation is in heaven. So, dahil sa verse na yan, ang sabi na naman ng mga naniniwala na pag namatay daw yung
isang tao, yung kaluluwa daw, akyat kaagad doon sa heaven, ay ando na talaga sa heaven daw. Dahil sabi nga doon, is our conversation is in heaven, or yung ating buhay, ano? O, para yung ating pamumuhay. Okay? Parang word conversation ang ating uh, pamumuhay, ganon. Nasa heaven na daw. Yan yung argumento nila. Kaya isama na natin yan para talagang makonclude na tayo ngayon kung ano po yan natin, mansiran po yan natin, or madiscuss po yan natin. At meron pa isang tanong, ano? Meron pa isang tanong na uunahin natin ito kasi medyo labas ito sa topic ngayon. Kasi sa future pa ito mangyayari. At yung may tanong po nito ay si Attorney Julio Bersabal Abinalis, no? Good evening, Attorney, kung nandiyan po kayo nanonood. Ito na po yung kasagutan sa iyong mga tanong, ano? But bago po natin sagutin yan, as usual, mag-introduce po tayo muna. Ito po yung Iloilo Dispensation of the Grace of God. At andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang, Haro, Iloilo City. Yan po yung lugar kung saan tayo naka-base, at dito tayo nag Bible study congregationally. Then ito yung church dito sa Iloilo na nagtuturo na yung tao ay maligtas lamang sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa gospel of the grace of God, na si Jesus Christ po ay namatay, bayad po ng ating kasalanan according to the scriptures, at siya po ay inilibing at nabuhay po siya muli sa mga ikatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan lang po yung gospel na inyong dapat na pananampalatayahan upang kayo po ay maligtas. Sa nasabi na natin palagi, pag yung church po ninyo ay hindi ganun ang turo na kaligtasan, ay hindi po talaga kayo ligtas kahit anong paniwala nyo. Dahil nga po yung tinuro ng iba, pag hindi yan, hindi po yun ang gospel ng kaligtasan sa panahon ito. Okay? So, di na po tayo magtagal. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa aming mga kapatid, sa ating mga kaibigan. At ini-invite ko nga po sana yung mga friends natin sa ibang mga denomination at saka yung mga ibang RD, no? To be with us tonight, no? As we conclude na ating pag-aaral ngayon. At upang maliwanagan po tayo sa ating paniniwala. At ang ikinalulungkot ko lang po ay yung iba nating mga kapatid, comment ng comment. Yun ay yung mga verse na itinuturo, Philippians chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Ilang beses na nating sinagot yan. Ano? Meron namang video dyan, panoorin nyo. Yung mga Ephesians 1:21, nasagot na po natin yan kagabi. So, andyan, panoorin po ninyo. Philippians chapter 1 verse 21 at saka 23. At saka yung Ephesians chapter 4 verse 8 to 10, nasagot na rin po natin yan. At na-explain na hindi po yan mga verses na nagpo-prove na pag namatay ay pumupunta kaagad yung soul sa heaven. Explain na po yan. At bibigyan ko po kayo ng mga ideya kung paano po natin yan maintindihan. Ano? Kasi kung comment tayo ng comment, hindi naman natin pinanonood yung talagang mga video na yan, hindi po talaga na tayo makaalis doon sa tali ng maling paniniwala sa mga verses na yan. Kaya gusto kong sabihin po dito yung isang testimony, sabihin na lang natin na testimony na isa nating kapatid sa Manila, na sabi niya, no, si Sister Arlene Hison, ano, allow me to mention na lang your name, sister. Sabi niya, nung una talaga, hindi niya matanggap din, hindi din siya naniniwala na ganun pala, nagsusoul sleep, ano, at naghihintay ng rapture. Ngunit, ang ginawa niya, to be fair, pinanood niya talaga yung videos. Okay? At nung napanood niya yon, talagang nag-message siya na talagang naniniwala na siya ngayon. Dahil kung talagang open-minded ka lang at hindi yung may preconceived belief ka, talagang
tama yun dahil lahat ng mga aral natin ay tinuro ay mayroong mga verses to support na ganun talaga mangyayari sa atin pag namatay ang isang believer in this dispensation of the grace of God. No? So, kaya yung mga nagko-comment, please, no, ay to be fair, bago kayo magsalita ng gano'n, kasi pinaghirapan din natin to, pinag-aralan, upang may turo. So, wag nyo lang basta sabihin na hindi tama, kung hindi nyo pa naman pinapanood yung turo, yung aral. From part 1 up to part 9, no? Kasi part 9 ngayon. Panoorin nyo lahat yan. Then, kung ayaw nyo pa rin, wala naman tayong samaan ng loob. Hindi ko naman kayo pinipilit. Ano? Huwag tayong magsamaan ng loob. No? Kung RD kayo, magkapatid pa rin tayo. Ganon. Pero kung hindi kayo RD, hindi kayo nag-believe sa gospel of the grace of God, o nag-believe man kayo, pero nagbabaptism pa kayo ng water, I cannot, pasensya na, pero sabihin ko sa inyo, hindi ko pwedeng tawagin kayong brother or sister. No? Kasi nga, pag nag-practice ka pa rin ng water baptism, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17, yung practice na yan will make the cross of Christ of non-effect. And the effect of the cross of Christ is salvation. Ibig sabihin, yung salvation na dala ng cross ni Christ, magiging wala epekto sa iyo kung nag-water baptize ka pa rin. Okay? So, that is very clear. Kaya nga, sinabi talaga ng ating Panginoon nga, there is only one baptism in this dispensation of the grace of God. And that is by the Spirit in 1 Corinthians chapter 12, verse 13. No? So, bago po tayo mag-umpisa, para hindi tayo tumagal masyado ng matagal, ay mag-pray po muna tayo. Ama na banal, nagpapasalamat po kami muli sa iyong kabutihan dahil na sa dami ng namamatay araw-araw, buhay pa rin kami at nag-i-enjoy ng iyong creation. Thank you sa lahat ng yung mga ibinigay sa amin to sustain life, mapagkain, damit, tirahan, hangin, oxygen, at mga kahoy, mga fruits na aming makain, mga tanim. At higit sa lahat, salamat po sa inyo, sa iyong pag-ibig, pagmamahal sa amin, na kahit sa aming unfaithfulness, many times, ikaw ay nagiging faithful sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa aming mga kapatid, sa kanila ring faithfulness, sa pag-support, sa pag-join sa pag-aaral namin online, sa aming mga friends, at higit sa lahat, salamat kay Jesus Christ na naghirap upang ang kaligtasan ngayon ay maging sa amin kahit na hindi kami karapat-dapat na maligtas dahil kami ay makasalanan. Salamat din sa Holy Spirit na nagsisil sa amin hanggang sa araw ng pagtubos sa amin, pagbigay sa amin ng heavenly body upang marating namin ang glorification sa time na yan. Salamat po at salamat din sa opportunity na patuloy makapag-aral. Thank you so much in Jesus' name. Amen. So, unahin po natin yung tanong ng ating kaibigan at kapatid, si Attorney Bersabal. Yung tanong po niya, bakit daw dito sa Mark chapter 9 verse 42, Mark chapter 9 verse 42 to 48 ay yung soul at body ay itatapon sa lake of fire, no? Kasi alam naman natin yung turo natin, yung hindi ligtas, yung body ay nasa grave, no? Nakalibing, at saka yung soul pumupunta doon sa place of torment. Bakit daw dito sa Mark chapter 9 ang body daw talaga at saka yung katawan, ang soul, body at soul daw itinapon sa hell, ano? So, basahin ko ito. Sabi niya dito, and whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hung about his neck and he were cast into the sea. Ito, hindi nang, alam nyo, walang nangyayari sa verse na ito, walang pang nangyayari na pag
pag na-offend natin yung mga bata, mabuti pang mag-ano daw tayo dito, sabi niya, maghang na lang ng millstone sa kanyang neck at maglundag sa sea, no? Walang nangyayari niyan. So, verse 43, and if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched. So, ibig sabihin dito, pag yung nagkakasala ka rin lang dahil sa kamay mo, buti pa daw putulin mo para hindi ka magkasala kaysa naman na at papasok ka sa life, sa everlasting life, or sa pag sinabi dito everlasting life na doon sa fullness of time, no? Na maim or putulang kamay kaysa naman itapon ka daw pag nagkasala ka doon sa hell that quench not, no? Na hindi na mamatay yung apoy. Yun ang sabi dito. Meron ba ngayon gumagawa niyan? Kahit sa mga Hudiyo? Kasi instruction to sa mga Hudiyo. Meron bang gumagawa niyan sa mga Hudiyo nga dahil na para hindi sila magkasala, putulin na lang nilang kanilang kamay? Walang nangyayari yan. At wala namang buhay na tinatapon ngayon sa impyerno. Diba? So, verse 44. Where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Verse 45. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter halt into life than having 2 feet to be cast into the hell, into the fire that never shall be quenched. So, ganun din, no? Kung nagkakasala ka raw dahil gamit yung paa, mabuti pa putulin na lang yan. Mabuti pa daw yung papasok ka sa life na pilay or kulang ng isang paa kaysa naman nabuhay ka at itapon doon sa lake of fire o sa hell, sa impyerno. Verse 46, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Verse 47, and if thine eye offend thee, pluck it out. Gano'n naman yung story naman dito. Kung yung mata mo naman, ayun ang dahilan dahil nagkakasala ka, mabuti pa alisin mo yung mata mo. Sabi niya dito, kasi mas mabuti pang pumasok ka sa kingdom of God. Kingdom of God, nag-refer na ito sa fullness of time. No? Kingdom of God. Okay? After the 1,000 years reign of Christ. So, kaysa isang mata, kaysa naman meron kang dalawang mata, at itatapon ka lang naman sa hellfire. Okay? Where worm dieth not, and the fire is not quenched. Alam mo, itong mga sinasabi dito, hindi pa nangyari ito noon, kahit na 2,000 years, sinabi na niya ito sa Israel, hindi ito nangyayari noon, hindi rin ito mangyayari sa time natin, at hindi rin ito mangyayari sa tribulation period. Mangyayari ito sa future, sa kingdom ni Jesus Christ. Okay? Doon ito mangyayari. Pag reign na ni Jesus Christ as King of Kings, ito na yung kanyang government or kanyang law sa kanyang 1,000 years reign of Christ. Yung kagayang mga verses nito ay makikita natin sa Matthew chapter 5. No? So, titingnan natin sa Matthew chapter 5 kasi doon natin maintindihan kung bakit sinabi ito ni Jesus Christ. Ano? Na hindi pa naman pala mangyayari kundi sa future pa, sa kanyang reign sa 1,000 years. Ito, Matthew chapter 5. Punta po tayo. Yung Matthew chapter 5 up to chapter 7, no? Alam nyo ba na yung Matthew chapter 5 up to chapter 7 is Christ, at this moment of time, si Christ, nagbibigay ng information or overview ng kanyang 1,000 years kingdom. Okay? Hindi ito na itong chapter 5 up to chapter 7 is
Christ's preamble of His constitution in His 1,000 years reign as King of Kings and Lord of Lords. Kaya hindi mangyayari ito ngayon at hindi din nangyayari sa time na mga Israel. Sa time sa kanyang earthly ministry, walang nagpuputol ng kamay doon pag nagkasala sila. Kasi yung law na ito, na kung magkasala ka, ang law na ito ay sa kanya pang 1,000 years reign as King of Kings. Ibig sabihin, in the future pa ito, after tribulation period, ang mga law na ito ma-implement sa kanyang kingdom. Kaya walang nangyari noon sa time ni Christ. Marami namang nagkakasala na gamit ang kanyang paa, pero walang napuputol, walang pinuputol, at wala namang tinatapon na buhay sa impyerno, sa hell noong time ni Christ. Kasi nga, yung effectivity nitong law na ito ay sa 1,000 years reign pa ni Christ. So bakit niya sinabi ito? Dito sa chapter 5, chapter 6, chapter 7. Dahil itong chapter 5, chapter 6, and chapter 7 ng Matthew, at saka yung sa iba pang parallel words na makita sa ibang books, kagaya sa Mark, kagaya sa Luke, meron pa yan, is lahat yan, dito natin makita sa Matthew kung ano pala yan. Iyan ay kanyang pagbibigay ng overview sa mga mapapasok sa kanyang kingdom para meron na silang overview kung ano yung kingdom na papasukan pala nila na 1,000 years pag-reign ni Christ. Kaya tingnan mo, bibigyan ko kayo ng hint. Nung mag-start si Jesus Christ, nang umpisa siya mag-preach, no? Pagkatapos ng kanyang baptiso. Sabi dito sa chapter 4, no? Verse 17. Ito yung umpisa ng kanyang ministry, earthly ministry sa Israel. Sabi niya dito, chapter 4 of Matthew, verse 17, from that time began, nag-umpisa si Jesus Christ to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. So ngayon, he was actually selling, parang salesman dito si Jesus Christ. Binibinta niya sa mga tao ang kanyang kingdom para magpaniwala sila, mag-believe sa kanya at tanggapin nila yung kingdom kasi kailangan mag-believe sila sa kingdom. Repent for the kingdom of God is at hand. So ngayon, para maniniwala sila na maganda ba lang kingdom ni Jesus Christ, nagbigay siya ng overview kung ano yung kanyang 1,000 years reign kingdom niya. Binigyan sila ng pananaw, no? Kung ano ang hitsura ng kanyang 1,000 years kingdom. Kaya sabi dito sa verse 23 ng chapter 4 of Matthew, sabi niya dito, and Jesus went about all Galilee. Anong sabi dito? Teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of diseases among the people. So, yung ginagawa niya dito, pinipreach niya yung kingdom, kung ano yung mukha, ano yung magiging, ano yung kanyang kingdom. So, binibigyan sila ng ideya na ito yung magiging loko sa aking kingdom na 1,000 years. Kaya sabi dito sa verse 5, sa verse 25 ng Matthew chapter 4, nung marami na yung nagpa-follow sa kanya at gustong makinig sa kanya, it was a time for Jesus Christ. It was an opportunity for Him to give them the idea what is His kingdom all about and the rules and the laws na ando doon sa kanyang kingdom. Kaya sabi niya dito sa verse 25, and there followed Him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Ang daming taong sumusunod sa kanya. And seeing the multitudes, He went up into a mountain.
Nung makita niya ang daming taong sumusunod sa kanya, umakyat siya sa bundok. Kaya, ibig sabihin nito, higher level, no? Para madinig siya ng mga tao. He went up into a mountain, and when he was set, nung ando doon na siya, meaning, he put himself above all other peoples para madinig siya at makita siya. Sabi dito, and when he was set, his disciple came unto him. Lumapit sa kanya ng mga disciple at nakinig sa kanya. Paglapit ng mga disciple, sabi, verse 2, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Nagtatanong ako sa inyo, blessed ba ngayon ang poor in spirit? No, hindi. Sabi niya, verse 4, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Totoo ba ito ngayon? At kahit sa panahon ng mga Hudyo, in time past, sa earthly ministry ni Christ? Hindi. Bakit? Sabi dito, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Ang daming nagmo-mourn na ngayon na hindi naman ako comfort. O, di ba? Kahit sa time ni Christ. Hindi totoo ito ba? Dahil sa 1,000 years pa ito mangyari. Verse 5, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Meron na bang nag-inherit ng earth ngayon? Ha? Wala pa. Ang ibig sabihin nito ni Jesus Christ, pag meek ka, titira ka kasama niya sa earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Totoo ba ito ngayon? Hindi. Meron ba diyan hunger sa righteousness? Tapos, nafi-filled ng pangangailangan niya? No, ang daming hunger sa righteousness, ngunit kulang na kulang. Hindi nafi-filled. Kasi hindi ito totoo ngayon dahil nga these are laws, or these things will happen in His 1,000 years kingdom. Kaya sabi niya dito, punta na tayo doon sa pagputol ng kamay. Sabi niya dito, Matthew chapter 5 verse 28, ano? Sabi niya dito, But I say unto you, that whosoever look on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. Nangyayari ba ito ngayon? Na pag tumingin ka lang sa ano? Kasi, ang mga denomination, sabi dito, huwag kang tumingin kasi, nakakommit ka na ng adultery sa iyong heart. Hindi yan ngayon, walang law na ganun ngayon. At bakit? Sino ba mag-i-implement niyan ngayon? Ha? Sino mag-i-implement ngayon yan? Na kung tumingin ka lang, nakakommit ka na adultery. Wala. Dahil yan, doon pa sa kingdom ni Christ. Kasi, yung king, all-knowing, sa 1,000 years ni Christ, yung king doon na si Kristo ay all-knowing. Kaya alam niya na pag tumingin ka pa lang pala, nakakommit ka na ng adultery. Huhulihin ka kaagad ng mga angels na kanyang mga army. Okay? Yan, doon pa yan mangyayari doon. Itong verse na yan, huwag kayong maniwala doon pag sabihan kayo ng pastor na, pag tumingin ka pala sa babae ngayon, nakakommit ka na ng adultery. Walang ganun ngayong panahon na ito. Besides, sino nakakaalam na nakakommit ka ng adultery? Wala, di ba? Kaya, itong mga verses na ito, nakasulat dito, hanggang sa chapter 7, will happen sa kanyang 1,000 years. Yan yung mga rules, laws, or kanyang preamble o ng kanyang constitution sa kanyang 1,000 years reign. Sabi niya, verse 28. Verse 29, And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that the whole body should be cast into hell. Pareho, di ba? Nung sinabi doon sa Mark. Kasi, yung sinabi doon sa Mark, sabay lang ito. Si Mark lang nagsulat, at ito si Mateo. So, ibig sabihin,
Kaya hindi nangyayari yan. Mangyayari pa yan sa 1,000 years ni Jesus Christ. Sabi pa niya dito, and if thy right hand offend thee, cut it off. Di ba? And cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not thy whole body should be cast into hell. Sa time ng pag-reign ni Jesus Christ, pag nagkasala ka, puhulihin ka ng army. Ang kanyang mga army, alam naman natin, ay mga angels yun. No, huhulihin ka at itapon ka mismo sa impyerno, sa hell, with your body. So, yung soul, ikaw yan, kasama body mo, buhay ka pa, itapon ka doon sa hell sa time mag-reign si Jesus Christ. Pag nakakumit ka ng kasalanan dahil sa iyong kamay. So, ang maganda doon, sa 1,000 years ni Christ, kung ando doon ka, pag nagkakumit ka ng kasalanan dahil na sa kamay mo, dahil makapagnakaw ka, dahil sa kamay mo, putulin mo yung kamay mo para hindi ka makapagnakaw. No? Dahil mas mabuti pa, napapasok ka sa fullness of time na isa lang ang kamay kaysa magnakaw ka, itapon ka ni Christ sa hell alive sa kanyang pag-reign 1,000 years. Alam nyo ba na pag-reign ni Jesus Christ sa kanyang 1,000 years? Merong lugar sa Israel na kung saan makikita mismo yung impyerno. Merong butas dyan sa Israel na makikita ng mga tao, yung mga nasa hell na nagtitiis, nagsasuffer ng sobrang init. Bibigyan sila ng opportunity na makita nila yan pag-reign na ni Jesus Christ. Baka sabihin nyo naman, storya mo lang yan. Wala namang verse. Ipapakita ko sa inyo ang verse. Punta tayo sa Isaiah 66. Isaiah 66. Pag-reign ni Jesus Christ ng 1,000 years, no? Merong parte sa Israel, kasi doon naman siya magre-reign, ang kanyang tawag nito, kanyang station sa Jerusalem. May parte somewhere sa Israel na yung hell, may butas diyan na makikita ang hell, diyan mismo itatapon ang mga magkakasala during 1,000 years reign ni Christ, itatapon diyan mismo ng buhay. Verse Isaiah chapter 66 verse 23. Isaiah 26 verse 23, sa 1,000 years na ito na reign ni Christ, ha? Sabi dito, and it shall come to pass that from one new moon to another, every feast, no? Kasi every new moon may feast sila. And from one Sabbath to another, shall all flesh, lahat ng tao sa mundo, during 1,000 years reign ni Jesus Christ, lahat ng tao, all flesh, sabi niya dito, come to worship before me, saith the Lord. Pupunta sa Israel at mag-worship kay Jesus Christ. Then sa pagkakataon na yan, kung andito ka sa Pilipinas, dahil alam naman natin, na ewan ko kung gaano kalayo, kasi sa tribulation period, ang daming geographic changes, no? Dahil malaki ang mga lindol, mag-iba-iba yung positioning ng mga lupa. So, iwan natin kung saan yung Pilipinas banda sa panahon na yan. So, sabi dito, verse 24, and they shall go forth. Pupunta lahat ng tao sa Israel, sa Jerusalem, sa samba kay Kristo. Then sabi dito, verse 24, and Isaiah 66 verse 24, and they shall go forth and look upon the carcasses of men that have transgressed against me. Yung lahat ng tao na nag-transgress sa kay Kristo. Sabi dito, for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched, and they shall be an abhorring unto all flesh. Alam nyo kaya ang tao, pag reign ni Christ, takot na takot kay Kristo.
Dahil yung pag-reign niya is, ano gani? With a rod of iron. Ibig sabihin, martial law or theocratic form of government. Government being ruled by God. And that is very strict and justice is very swift. Bakit swift? Kasi pag nagkasala ang tao noon, madali lang madakop, mahuli dahil nga yung mga army ni Christ ay angels. Okay? So, yan po ang sagot, attorney, sa tanong mo. Yung mga verses po na yan, na mabasa mo doon sa Mark, na itinapon yung katawan mismo at saka yung soul, sa panahon pa yung 1,000 years reign ni Jesus Christ. Hindi pa yan nangyayari sa time pass sa Israel. Hindi pa yan nangyayari ngayon sa atin, dispensation of grace. Hindi pa yan mangyayari sa tribulation period. Mangyayari yan pag-reign na ni Jesus Christ sa kanyang 1,000 years reign. Okay po? Sana po naging maliwanag po sa inyo upang hindi po tayo ma-confuse. Yan yung beauty ng rightly dividing the word of truth. So, na-rightly divide natin yung time. Dahil kahit nababasa natin yan sa time pass, pero alam natin, naintindihan natin na future pa pala yan yung preamble ng kanyang government sa kanyang 1,000 years reign, yung mga verses na yan. Okay? Iba naman yan, attorney, na yung tips na yan, attorney, na-discuss na natin yan. Di ba? Naipaliwanag na yan. Iba naman yung tanong na yan. So, punta muna tayo, attorney, doon sa subject natin ngayon. Nasagot ko na yung tanong mo kanina. Yung tanong parte sa tips, tagal na natin nasagot yan. Tagal na. Yung sa na-save yan sa Kingdom Gospel, kaya ando doon siya mismo sa Paradise. Kasama doon. Okay? So, punta na tayo sa ating sa Romans, no? Kasi yan din po isa sinasabi ng mga naniniwala na yan lang po yung sasagutin ko kasi mauubos yung natin, yung time natin, no? So, nabigyan ko na ng kasagutan yung tanong mo kanina. So, dito naman po tayo sa subject talaga natin na dapat matakal ngayong gabi na ito. Ito, mga verses na ito pa yung mga kino-comment ng mga kapatid natin na yung Romans chapter 8 verse 23 na yung body daw ang mariresurrect at hindi soul. Kasi yung soul daw natin ando doon na, ang soul daw ng namamatay or natin o sino man namamatay ando doon na sa heaven. Kaya body daw mariresurrect. Using this verse, Romans chapter 8 verse 23. So, mali 'yon, no? Kasi hindi tama 'yon, nandoon ka agad ang soul. Ang tama niya talaga, soul yung nasa libingan at naghihintay ng rapture. So, explain ko po ito. Sabi dito, Luke, punta tayo sa Romans chapter 8 po. Romans chapter 8. So, basahin ko po ito. Romans chapter 8 verse 23. Sabi niya dito, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. First fruit of the Spirit, because we are sealed by the Spirit after we believe the gospel of the grace of God. So we have the first fruit or the earnest of our salvation. No? The earnest. The first fruit. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. So, yung redemption of our body daw is resurrection ng ating body. Yung pagkakaintindi po ng ating mga kapatid na mga RD din yung iba. So, medyo maintindihan pa sana natin yung mga hindi nag-RD, ano? Pero sa mga nag-RD, medyo nagtataka tayo konti. Bakit na hindi pa ito nakukuha ng mga kapatid natin? So, I will explain this using the Word of God itself, hindi aking explanation. So, para maintindihan po natin itong verse 23, pupunta po tayo dito sa verse 15. Okay? Babalik tayo sa verse 15 para makuha po natin ang context, kung ano pong context dito. Bibigyan ko kayo ng clue.
ng context. Ang context po dito ay glorification of our body. Our glorification. Glorification of the believers. Hindi pa po tayo glorified. Kahit na yung mga namatay na, hindi pa po sila na-glorified. Ang yung namatay sa dispensation of the grace of God, members of the body of Christ, hindi pa po sila nag-glorified. Okay? Hindi pa sila nakarating sa glorification. Kaya sabi dito ni Paul, kaya alam na paano natin malaman na yan yung context dito, glorification of the body or the church, the body of Christ, at ng ating mismong mga body na mga believers. Okay? So, sabi dito, unang-una sabi niya dito, verse 17, so if be that ye suffer with him, that ye may also be glorified together. So, the word glorified been mentioned. Then, sabi sa verse 18, for I reckon that the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory. Glory speaks of our glorification. Ang sufferings of this present world cannot be compared pagdating na ng ating glorification. Okay? Isa pa. Verse 21. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty. So the context in this verse is glorification of our body. And that kailan mangyayari na yan? During the redemption of our body. Sa verse 23. At hindi iyon resurrection, kundi redemption of our body. So, explain ko sa inyo bakit ganon. Verse 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, we receive the Holy Spirit of God, and we are adopted as children of God. But we are not yet glorified. Hindi pa tayo nag-glorify. Because we are still in this earth. Okay? So sabi niya dito, the Spirit itself, 16, beareth witness, pakinggan mabuti ha, our spirit that we are the children of God. We are the children of God. But, are we glorified already? No. Wadi pa. So, kaya nga sabi niya, verse 17, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Him, that we may be also glorified together. Kita mo? Yung ating glorification is together, that we might be also glorified together. Our glorification is not individual glorification. Kuha natin? Kundi together. Lahat ng members of the body of Christ, kung mag-glorify na tayo, it will be corporately or group or bodily. Ibig sabihin, isang body, isang church. Okay? Yung ating glorification. Verse 18, for I reckon the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Tingnan mo. Sabi ni Paul, for I reckon na yung sufferings, okay, natin sa itong present world na ito, bakit? Kaya alam nyo, do not expect hayahay or masarap na buhay in this present evil world. Sabi ni Paul, we are here to suffer with Christ in this present world. Sabi niya dito, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy
hindi worthy yung sufferings na ito sa present time na ito, sa present evil world na ito, to be compared. Hindi pwede ikumpara yung mga sufferings sa time na ito with the glory, sa glory, because the context here is our glorification. Okay? Which shall be revealed in us. Alam nyo, yung glorification na ito, hindi pa na-reveal sa atin. It shall. It is still future. Kaya yung sabing nakaupo na tayo doon sa heavenly places, nako, naman talaga. Paano ka makaupo doon, hindi ka pa nga nag-glorify? Yung glorification natin still future. No, mamaya explain ko rin 'yon para maintindihan nyo yung Philippians 3:20. No? So, sabi niya dito, with the glory which shall be revealed. Tatanong ko kayo, yung be revealed, na-reveal na ba yan o sa future pa? Future pa. Be revealed. Ibig sabihin, in us, in the future. Bakit us? Kasi, corporately, i-reveal yan sa lahat ng members of the body of Christ. Kasi, sabay-sabay yung glorification natin. Kailan mangyayari yon? Mamaya, pagdating natin sa verse 23. For the earnest expectation of the creature, kahit na yan, lahat ng creature, no, nag-i-expect, naghihintay, waited for the manifestation of the sons of God. Alam nyo, we members of the body of Christ, no, by the time we will be glorified, we will be manifested, our glorification will be witness, no, ma-witness ng lahat ng creation ng Panginoon. Kaya nga it is a grandeur, no, event ang mangyayari during the rapture and during the judgment seat of Christ. Yan kasi yung time that we members of the body of Christ will be glorified. Bakit? Mamaya. No? So, lantaw lang, dahil kahit na, no, yung mga creature, lahat na ginawa ng Panginoon, mga na-create ng Panginoon, naghihintay, waited for the manifestation of the sons of God. We, plural yan eh. Letter S, O-N-S, referring sa members of the body of Christ. We are sons of God kasi kung capital yan, nag-refer yan kay Jesus Christ. So we, members of the body of Christ, are the sons of God, small letter S. No? But time will come during our glorification, yung creature ng God, ma-manifest tayo sa kanila. Ibig sabihin, during our glorification, they will witness or makikita ng mga creature ng Panginoon yung time na yan ng ating glorification. At naghihintay sila na mangyayari yon. Naghihintay sila. Pero yung iba namang arde, nangyari na raw. Iwan ko, tatanungin ko sila, future ba ito? O nangyari na? Future pa. Hindi pa nangyayari yung ating glorification. No? Naghihintay pa hanggang ngayon yung mga creation ng Ginoo, ng God, upang magiging witness ng ating glorification. Okay? Verse 20. For the creature was made subject to vanity. Dahil lang lahat ng mga creature ng Panginoon, nagiging subject sa vanity. Ano yung vanity? Pagka walang kawang o pagka vain or dautan, naging subject sa pagkasira, vanity, no? Not willingly, hindi naman yan nila ginusto, hindi naman sila willing na mangyari sa kanila, but dahil yan alam naman natin, nagiging subject sila sa vanity dahil yung pagkasala din ni Adam, di ba? Yung lahat ng creation. Sabi niya dito, but by reason of Him who hath
subjected the same in hope. Verse 21, because the creature itself, yung mga ginawa ng Panginoon, also shall be delivered. Alam nyo, darating din yung time na yung lahat ng creation, no, shall be delivered in bondage of corruption. Yung mga kahoy na mamatay din, yung mga isda na mamatay din, yung mga hayop, yan, birds, lahat ng creation ng Panginoon sa lupa na mamatay din, no? Dahil sa bondage sa corruption. But darating ang panahon na ma-deliver din sila at hinihintay din nila yon. At nag-grown yung kanilang ang expectation nila. Sabi dito, of corruption into the glorious liberty of the children of God. Tama? Glorious liberty of the children of God. Alam mo, ang total liberty talaga natin, when we are out, if our soul will be out of this body, and by the time that we will be glorified. Okay? So, pupunta na tayo sa verse 22. Malapit na matapos. For we know that the whole creation groans. Nag-groan din sila. And travails. Naghihirap din sila. In pain. Parang nanganganak din eh. Travails in pain. Together until now. The whole creation. Ganun yan. Nagtatrabail. Nag-groan. Waiting for that deliverance na mabalik sa eternity. Okay? Verse 23, ito na ngayon. And not only they, hindi lang yung mga creation ang nag-groan at nananabik, no? Nananabik na makaalis tayo at makarating na tayo sa glorification. But ourselves also, tayo din. Ganito, tatanungin ko kayo. Kung kayo ba ay nagdi-desire na ng glorification, ano bang maisip nyo? Mamatay kayo? Mamatay kayo? Akala nyo ba pag namatay kayo, glorification na kagad? No. Ako, pag nag-iisip na ako ng ganito na makarating na ako sa glorification, ang iniisip ko, rapture. Kasi yun na yung paraan para madala na tayo doon at masuot na natin yung ating glorified body sa heaven. Ayan ang ating glorification. Rapture na isip ko, hindi kamatayan. So, kasi yung kamatayan actually, hindi pa yan glorification. Matutulog pa muna ikaw, maghihintay ka pa ng rapture. Okay? Tingnan mo. But ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, yung nasil na tayo ng Spirit, even we ourselves groan with ourselves. Waiting. Pag ano yung hinihintay mo? Nangyari na ba? Kasi sabi nila, ando daw na daw sa langit. Waiting pa nga, hinihintay pa. Waiting for the adoption. Kailan mangyayari yung total adoption? Earnest pa lang. Kumbaga, yung Holy Spirit sa atin is the earnest of our inheritance. But sabi niya, waiting the adoption to wit, the redemption of our body. Hindi to resurrection, redemption of our body. Kailan mangyayari yung redemption of our body? Tingnan ha. Tingnan muna natin Tingnan muna natin kasi dito naintindihan nila ng mga RD na iba. Redemption means the action of giving position or gaining position over of our body. Sa verse na ito, ang ibig sabihin ng redemption is the action of gaining position of our body. Okay? So, kailan ba natin mag-gain ang position ng ating body? Bakit yung body natin, kailangan natin i-redeem? Kailangan ma-redeem ang body natin. Kasi wala sa atin yung body na yan. Hindi ito yung body na yan na kailangan i-redeem. Kasi kung ito yung body na yan, andito, ayan na, bakit ko pa i-redeem? Akin yan ngayon,
Kasi i-redeem yung body na yan kasi wala yan dito. Saan ba yung body na yan? Bakit kailangan ma-redeem yan bago natin masuot ang body na yan? Ha? Kasi sabi nila, pag namatay ka yan, daw, bababa daw yung soul, mabubuhay yung body, mag-unite. Hindi ganon. Hindi ganon. Yung body na ito, pag members ka of the body of Christ, pag namatay ka, hindi na ito tatayo pa. Hindi resurrection ang promise sa atin. Kundi rapture of the soul. Okay? So, ano mangyayari? Ano bang body ito ang ma-redeem? Bibigyan ko kayo ng ideya. Hindi ito body na flesh natin, kundi heavenly body. Tingnan mo. 2 Corinthians chapter 5 verse 2. 2 Corinthians chapter 5 verse 2. Tingnan mo ha. So, tandaan nyo muna yung isa nyong kamay doon sa Romans chapter 8 verse 23. Yung isa nyong kamay doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 2. Okay. Umpisa natin verse 1. Basahin ko. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Verse 2. For in this we groan. Balik muna tayo doon sa verse 23, sa Romans 8:23. Sabi niya dito, and not only they but ourselves also, which we have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan, nag-groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of the body. Nag-groan. Tingnan mo dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 2. For this we groan. Ito yung ating ginugroan. Ito yung ating pinananabikan na body. Yan yung body sa verse 1. Sabi niya dito, clothed. For this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Napakaklaro. Yung ang ginagroan ng ating soul na isusuot na body na ma-redeem. Kasi bakit i-redeem? Bakit i-gain natin ang posisyon? Kasi nasa heaven yung body na yan ngayon. Kaya sabi niya dito, yan ang ginugroan natin. Habang buhay pa tayo, ginugroan natin yon na ma-redeem yung body na yon na nasa langit, at yun ang ating maisusuot. Kuha natin. Kasi, tingnan mo, buhay sa pa si Paul, nasa body pa niya, pero nag-groan siya na ma-redeem ang body niya. Anong body ang gusto niya ma-redeem para mag-glorify siya? Yung heavenly body niya, hindi yung body niya na habang nagsasalita siya noon, hindi yung body. Bakit pa niya i-redeem? Andiyan nga yung soul niya ngayon sa body na yan. Bakit niya i-redeem yan? Ang nire-redeem yung wala, yung hindi mo posisyon. Kaya i-redeem yon dahil hindi pa natin na posisyon. Kailangan mo na i-redeem yung body na yon para magiging masuot na natin. Kailan yung redemption nun? By the time we will be taken up to heaven, kung i-rapture na tayo, yan yung time na ma-redeem na yung body na yon, maisusuot natin. And that is the time that we will be glorified. That is our glorification na sinasabi doon sa Romans chapter 8 na ginugroan natin. So, naintindihan na natin yung verse na yan. It doesn't speak about the resurrection of the earthly body, but it speaks of our glorification. By the time that we will wear that body, that's the time of our glorification. Yan na yung time na makikita natin na yung lahat pala ng hirap sa mundong ito is not
comparable, no, to the glory when the time will come that we will be glorified wearing our glorified body in heaven. Kaya yung ira-rapture, soul, hindi po yung body na to, dahil hindi na ito dadalhin doon. Kasi yung body natin is ando doon po sa heaven naghihintay. So naintindihan na natin yung Romans chapter 8. Yung masama kasi sa kanila, gamit ng mga verse na yan, hindi naman nila alam kung ano yung bakit nasabi yan ni Paul. Isang verse lang gagamitin nila. You should compare other verses, especially the verses before, to get the context para maintindihan mo yung verse na yon. So, yung story dyan, yung pinag-usapan ni Paul dyan is the glorification of the body of Christ, of our individual body and the body of Christ. That will happen during the rapture. Then we will appear at the judgment seat of Christ. Yan lang po ang paraan para mag-glorify tayo by way of rapture. No other way. Rapture po talaga napaka-importante para sa atin. Wala pong individual na namamatay na umakyat sa langit ngayon. Lahat ng mga verses na ginagamit nila, debunk na po yun. Na-explain na po yun na hindi yun nagtuturo na pupunta kaagad ang namamatay sa langit. So, to be fair, kung hindi nyo napanood yung lahat ng video ko na yan, panoorin nyo umpisa sa part 1 hanggang part 9. Doon nyo maintindihan talaga. Okay? So, kung maliwalang na po yan, pupunta tayo sa isang verse na naman na sinasabi nila. Philippians chapter 3 verse 20. Kasi ito na naman. Para hindi sila nauubusan ng verse na isang verse lang naman, hindi naman nakuha yung context, hindi naman nila pinag-aralan, sasabihin na nila, tingnan mo, ando doon na tayo sa heaven. What is Philippians 3:20? Babasahin ko. Sabi dito, for our conversation, our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Pagbasa nila ng verse na yan, sabihin kaagad nila, i-comment na nila doon sa video ko, doon sabihin kaagad, ando doon na tayo sa heaven? Naku, maling-mali yun. Basahin mo muna kung bakit sinabi ni Paul. Ano ba ang context, bakit nasabi yan ni Paul? So alam nyo, para maintindihan mo yan, titingnan mo, umpisa natin basa sa verse 1, then pupunta tayo sa ibang mga verses. Sabi ni Paul sa verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you. So, ibig sabihin, parang inulit na ni Paul itong kanyang sinulat sa taga-Philippians. To me, indeed, is not grievous, but for you it is safe. Verse 2, beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision. So, ibig sabihin, Paul was warning the Philippians believers. Nagbibigay po siya ng warning sa mga Philippian believers, no? So, bakit po siya nag-warning? Kasi, sabi niya, sa time na ito, may mga nagtuturo, ibang turo, at sabihin ko sa inyo, sad to say, kung pag-aralan nyo mabuti, yung sinasabi niya dito yung mga dogs, yung mga Jews, yung mga Jewish people, na sumisira ng kanyang mga turo, no? Most specifically, the believers, kingdom saints, no? Galing sa Jerusalem, na sumisira ng kanyang turo. So, nabaligtad na sa time pass, sa earthly ministry ni Jesus Christ, yung Gentile ang dogs. So ngayon, tinawag na ni Paul na yung mga Jewish people dito, members of the little flock, na sumisira na kanyang turo, tinawag na niyang dogs, di ba? At mga evil workers. So, yan ang sabi ni Paul. At sabi niya dito, sabi niya sa verse 11, if by
verse 3. Tuloy tayo sa verse 3. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. So tayo, na mga believers, ay nag-worship God in the Spirit. And yes, that is true. Kung totoong believer ka, we don't have confidence in our flesh. Okay? Though I might also have confidence in the flesh, if any other man think that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Sabi ni Paul. Kasi kung may tao dyan na umaasa or na trust sa kanyang flesh, sabi ni Paul, wala na iba dapat ako. Oh. Sa verse 5, sinite ni Paul yung reason na kung meron mang tao na dapat na mag-trust sa flesh, dapat siya ay sinite ni Paul yung mga reason sa verse 5. Sabi ni Paul, verse 5, circumcised the 8th day, that is Jewish culture, na yung lalaki na Hudiyo, pag ipinanganak ay sinicircumcise ka agad, based sa utos ng Panginoon doon sa kay Abraham sa Genesis chapter 17. Sabi niya dito, of the stock of Israel is Hudiyo gitya. Of the tribe of Benjamin, galing siya sa tribo ni Benjamin, sa 12 anak ni Jacob, doon siya nabilong sa tribe of Benjamin. Sino yung si Benjamin? Yung pinakabunso na anak ni Jacob, di ba? Na lalaki. Yung pinakamamahal niya. Sabi niya dito, Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. So pagdating naman sa mga law, Pariseo din siya. Ibig sabihin, unblemished, no? When it comes to obeying the law. Concerning zeal, prosecuting the church, dahil sa silyo niya, sa kanilang religion, pinersecute niya yung grupo nila Peter, di ba? Okay? Touching the righteousness which is in the law, blameless, walang masabi kay Paul. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. But lahat na bagay na yun na dapat gain para sa kanya, sinabi niya, hindi ko yun kinuwenta. No? Kundi binaliwala ko yan para lamang kay Kristo. Yea, doubtless, and I count all this but loss for the excellency, the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them dung, that I may win Christ. Sabi niya, lahat ng mga bagay na yon, binaliwala ko. At kinonsider ko yun na lahat parang dumi ng hayop. Parang dumi. Para lang mawin ko si Kristo. Okay? And I found in Him, not having time, mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So, verse 11, if by any means I might attain unto this resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend, that for this also I am apprehended of Jesus Christ. Sabi niya sa verse 15, let us therefore as many as be perfect, he is encouraging the believers to be perfect or to be mature. Be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Sabi ni Paul. No? Let us walk the same rule. Let us mind the same thing. Verse 17. Brethren, sabi niya, be followers. Dito, mag-umpisa tayo. Be followers together of me, and mark them which walk as ye have us for an ensample. Sabi ni Paul, be followers of me.
At tandaan ninyo, yung mga lumalakad as ye have asked for an example. At sabi niya, sundin ninyo ako at tandaan ninyo yung mga lumalakad ng tamang lakad at gagawin nyo silang example. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross. So sabi niya, sundin nyo ako, at saka yung mga naglalakad, gawin yung mga example. Yun ang sundin nyo. Sabi ni Paul, verse 18, crucial na ito para maintindihan nyo. Verse 18, for many walk, kasi maraming lakad. Maraming naglalakad. Of whom I have told you, na sinabi ko na sa inyo, madalas. And now, till you even, ngayon sabihin ko naman sa inyo, that they are the enemies of the cross. Bakit sinasabi ni Paul na sundin sila? Siya at sila na naglalakad ng tama. Kasi marami ring naglalakad, okay? Na naglalakad na mga kaaway pala ng cross ni Jesus Christ. Okay? Yung time ni Paul, marami ng kaaway ang cross ni Jesus Christ. Kahit na ngayon, marami din. Kaya sabi ni Paul, sundin niyo ako at yung tamang naglalakad, dahil maraming naglalakad, ngunit enemy ni Jesus Christ. Verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly, ingat, and whose glory is in their shame. Bakit? Who mind earthly things. Itong mga tao na to na naglalakad, na enemy ni Kristo, yung katapusan nila is destruction, whose end is destruction, whose God is their belly, yung Diyos nila, yung kanilang tiyan. Ang daming pastors ngayon na gano'n na. And whose glory is in their shame. Yung kanilang glory is kahihiyan nila. Tandaan nyo ito, very crucial to. Who mind what? Earthly things. So, ngayon sasabihin ko sa inyo, may ideya na kayo kung bakit sinabi ni Paul yung verse 20? May ideya na kayo? Sabi niya, sundin niyo ako at yung mga naglalakat ng tama, ng wasto, gawin niyo silang example. Kasi maraming naglalakad na kalaban ni Kristo, na ang katapusan ay destruction, at yung God nila yung kanilang bili. At sabi niya dito, at yung iniisip lang nila ay mga earthly things. Kaya pinaalalahanan sila ni Paul sa verse 20, for your conversation is in heaven. Kaya dapat siyang sundin si Paul, no? Kasi yung inyong citizenship is sa heaven. Hindi ito nagsasabi dahil ando doon na kayo sa heaven. Kundi sundin niyo si Paul at yung mga naglalakad kasama niya, at hindi niyo sundin itong naglalakad na iba na kalaban ni Kristo na nag-iisip lang ng earthly things. Dahil kayo, yung inyong citizenship ay heavenly. Ganun yung pagkasabi ng verse 20. Hindi ito nagsasabi dahil na ando doon na tayo sa langit ngayon. Kasi yung sabi ng mga RD na iba na yan, tingnan mo, sabi niya, ando doon na daw tayo sa langit. Hindi yan nagsasabi na ando doon na tayo sa langit. Kundi habang andito tayo, susundin natin si Paul at yung mga naglalakad kasama ni Paul sa tamang daan, dahil maraming naglalakad na kalaban ni Kristo, na yung katapusan nila ay kalaglagan, destruction, at ang God nila ang kanilang bili, ang kanilang tiyan
At yung iniisip lamang nila ay mga bagay na dito sa mundo. Dahil sabi ni Paul, dahil kayo, bakit nyo ako sundin? Sabi ni Paul, dahil kayo, citizen kayo ng heaven. Kuha na natin? Hindi nagsasabi itong verse na to dahil ando doon na kayo sa heaven. Alam nyo, kung ando doon na sila sa heaven, bakit pa sila pagsabihan ni Paul na sumunod kayo ng lakad ko, sumunod kayo sa akin? Si Paul andito sa lupa. Bakit? Kung ando doon na pala itong kinakausap ni Paul, ando doon na sa heaven, bakit pa sila sasabihan ni Paul? Hindi naman sila mai-impluwensya ng mga naglalakad ng masama ng mga kalaban ni Kristo dahil ando doon naman sila sa heaven. Ano ba naman thinking yan? Gamitin naman natin minsan yung pag-iisip natin para makakame up tayo ng tamang aral. Hindi kasi yan tamang aral na sabihin nyo, nasa langit na kayo dahil lang sa verse 20. Wala pa po. Andito pa po sila sa lupa. Ngunit, yung kanilang paggawi po, dapat sundin nila si Paul dahil nga si Paul citizen din ng heaven at sila din po ay mga citizen din ng heaven. But that is future. Na wala pa sila sa heaven, although they are already citizens of heaven because they are heaven-bound. In the future pa mangyayari yun, wala pa sila ngayon sa heaven. Kahit na ngayon, si Paul napatay na, wala pa siya sa heaven dahil wala pang rapture. Naghihintay pa si Paul ng rapture. Dahil there is only one procedure set by God for the saved people in this dispensation of the grace of God to go to enter heaven, and that is by way of corporate rapture ng body ni Christ. Hindi by individual death. Sana po naintindihan na po natin. Yung mga verses po na inyong binigay, hindi po tama yung pagkaintindi ninyo. Hindi po yung resurrection ng body na namatay doon sa Romans chapter 8 verse 23, kundi ang glorification na yan, redemption ng body, mag-glorify tayo pagdating natin doon sa heaven kung isusuot na natin yung ating heavenly body galing sa heaven. Kaya tingnan yung body. So nakuha na po natin yung Philippians chapter 3 verse 20. Wala pa po tayo sa heaven. Maganda pagka-explain ni Paul kung makita mo lang yung verse 17 at saka yung verse 18 up to 19. Diyan mo maintindihan yung verse 20. Bakit sinasabi niya, for your citizenship is in heaven. Okay? So ulitin ko. Tingnan nyo ang body na to ha. Yung body na isusuot natin, verse 2. 2 Corinthians chapter 5 verse 2. For in this we groan, yung dinidesire natin, yung ginogroan ng soul natin na body na isusuot, galing ba sa libingan? Galing ba sa libingan na ma-resurrect? Tingnan nyo ha. For this we groan earnestly, that desiring to be clothed upon with our house, which is from where? From heaven, not from the grave. Yung soul natin, yung babangon sa grave. And the dead in Christ shall rise first. 1 Timothy 4:16. But our body, glorified body na isusot natin, sabi dito, from heaven, not from the bottom of the earth. Yung nalibing na ma-resurrect, hindi. Kasi nga, celestial being na tayo doon sa langit. We are spirit being doon sa langit. Kaya yung ating isusuot ay heavenly body. Galing sa langit, hindi galing sa lupa na bumangon. Ay, naku naman. So, nakuha na po tayo? Naging maliwanag na po ba yung aral po natin? So, to conclude ng ating pag-aaral tungkol kung saan pumupunta yung mga kaluluwa nung namatay na hindi ligtas sa lahat ng dispensation, ang kaluluwa po nila ay pumupunta doon sa
place of torment sa hell at naghihintay ng white throne judgment para itapon sa lake of fire. Yung naligtas sa time pass, kagaya nila Adan, papunta doon sa Acts chapter 7 na mga Jew at saka Gentile na nag-bless sa Israel at naligtas sa prophetic program ng Panginoon to Israel, including the eunuch and Cornelius, ando doon po yung soul nila sa paradise, sa Abraham's bosom sa hell, kasi ang hell nga may dalawang compartment. Andun doon sila sa hell na tinatawag place of comfort. While yung hindi ligtas andun doon sa place of torment. At itong mga ligtas sa prophetic program na andun doon ngayon sa Abraham's bosom, wala sila sa langit ha. Kasi yung sabi nila, captive, dinala daw doon ni Kristo sa langit. Hindi totoo yun. Mali yung pagkaintindi ng mga verses na yon. At na-explain na natin doon sa part 5 yata or part 6 ng ating series. Ano? Doon na-explain yung captive. So, hanapin nyo yan. Panoorin nyo. So, hindi yan nagsasabi na dinala yung paradise doon sa heaven. Okay? Andidiyan pa rin sila sa ilalim ng earth, sa hell, sa compartment ng comfort, naghihintay ng kanilang bodily resurrection sa second coming ni Christ together with His armies, angel, then papasok sila sa earthly kingdom ni Christ na 1,000 years. Okay? Saan naman ang mga kaluluwa nung naligtas in this dispensation of the grace of God na namatay na? Andyan po kung saan sila nakalibing, andyan po yung kanilang soul ay sleeping, waiting for that corporate rapture para dalhin po tayo ang body ni Christ doon sa heaven at doon magwe-wear tayo ng ating glorified body from heaven. That's the time of our glorification and time to receive of our reward during the judgment seat of Christ. Then, we will be with the Lord pagdating ng rapture doon sa heaven for eternity. Okay? Sana po lagi maliwanag pong aral natin. At salamat na natapos po natin ito sa gabing ito. Ang aral po natin dito kung saan pumupunta ang mga soul habang naghihintay ng kanilang final destination. Yung mangyayari sa atin is rapture. Yung mangyayari sa mga kingdom saints is resurrection, bodily, enter the 1,000 years kingdom. Ang mangyayari sa lahat ng hindi ligtas, sa lahat ng dispensation, ando doon ngayon sa place of torment sa hell. Yan po ang ating pag-conclude ng ating Bible study with regard to sa doktrina ito po kung saan pumupunta ang mga kaluluwa ng namamatay, ligtas sa time pass, sa prophetic program, ligtas sa dispensation of the grace of God, at yung mga hindi ligtas sa lahat ng dispensation. Sana po naging malinaw na po sa inyo. Kung mayroon pong tanong, pakisulat lang po diyan. At sisikapin po nating masagot po yung inyong mga katanungan po. So, na-explain na po natin yung lahat ng mga sinasabi po nila at ginagamit nila na mga verses na pag namatay daw ando doon kaagad sa heaven. Yung hiling ko lang sa kanila, wala tayong sama ng loob kasi nag-aaral lang naman tayo at nagtuturo. To be fair lang naman sa lahat, itinuro ko ito to be fair sa lahat. Okay? And to be fair naman para sa akin, bago nyo ako husgahan, nako, kasi meron di ba nagtatawag na gano'n sa akin, panoorin nyo muna yung mga videos na yan. Dahil alam ko po, kung panoorin nyo lang, maliliwanagan po kayo sa mga na-explain ko po diyan
context ng mga verses been explained at maliliwanagan po talaga kayo na mali pala yung mga naturo sa atin ng mga denomination for the longest time na pinaniwalaan po natin. Okay po? Maliwanag po. Thank you so much. At bago po tayo mag-close, ito nga po pala yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church dito sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang, Haro. Ito po yung ating base. At ito po yung church na nagtuturo na yung kaligtasan ngayon sa Dispensation of the Grace of God ay wala nang iba kundi mananampalataya lamang sa isang gospel na si Jesus Christ ay namatay, bayad po ng ating kasalanan. Siya po ay inilibing at nabuhay po muli sa pangatlong araw upang tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Magandang gabi po sa lahat at thank you so much and goodbye.